Umalma ang mga taga-suporta ni Rodrigo Duterte matapos siyang ipahuli ng ICC sa salang Crimes Against Humanity. Hindi naman daw krimen ang madugong giyera kontra droga ng dating Pangulo. May ibang nagsasabing dapat naman daw talagang mawala ang mga adik. Pero tama bang parusahan sa pamamagitan ng extrajudicial killings ang mga pinaghihinalaang adik, kriminal o may sala? Sabi sa ating batas, hindi. According to our Constitution, walang pwedeng i-deprive o pagkaitan ng kanyang karapatan sa buhay, kalayaan at dun sa mga ari-arian niya nang walang due process. So what is due process? In simple terms po, ayan po ay yung karapatang ma-inform ka ng accusations against you at madepensahan mo yung sarili mo sa korte o tribunal. Ayon kay Sol Taule ng National Union of People's Lawyers, kahit pa mapatunayang may sala ang isang akusado, hindi sila pwedeng parusahan ng kamatayan. Sa totoo lang, wala nga tayong death penalty, di ba? Tinututulan nga natin yan kasi alam natin ang tatamaan yan yung mahihirap na mamamayan. Same yan yung sa extrajudicial killings eh. It deprives people of their right to life, liberty and security nga, na ginagarantiyan ng konstitusyon natin yan. So, kahit gobyerno, hindi dapat yan nilalabag. At number one nga silang dapat sumusunod dyan sa mga karapatan ng mga mamayan. But then again, sila yung una nagbabiolate. Ang nangyari, papatay na lang kasi may utos, may policy na pag drug addict, patayin, pag hindi lumaban, palabanin. Hanggang ngayon, nababahala pa rin ang grupo sa human rights situation sa bansa. Patuloy daw kasi ang extrajudicial killings sa ilalim ng Marcos Jr. administration. At hindi lang daw akusadong drug addict ang target. May malaking systematic na policy against dun sa mga mamamayang lumalaban at saka nag-i-air ng kanilang grievances sa gobyerno. May mga pinatay na previously nakakaranas ng madalas na red tagging, surveillance, just because member sila ng mga organizations na nagsusulong ng mga karapatan ng mga mamamayan. Giit ng human rights groups, kailangang ipaintindi sa publiko ang kahalagahan ng due process at ang pagpapanagot ng mga nasa likod ng mga EJK. Mahalaga na maging bahagi tayo ng laban na ito for accountability dahil pagpapatunay na hindi natin hinahayaan yung mga gantong klaseng umaabuso sa kapangyarihan. Kaya mahaba pa ang laban, patuloy nating suportahan yung mga biktima, patuloy nating ipanawagan na hindi lang si Duterte maging accountable and all the people na naging sangkot at naging bahagi nitong drug war. Itigil ang pamamaslang!